Magandang araw po mga kawain. Nakita po ninyo isang alamat Pinoy style pork barbecue on stick. O, di ba? Pero din po tayong crispy pinatisang chicken wings. Sa mukbang po, paki-fast forward sa recipe po, paki-follow lang po ng video. Naway safe po lahat. Yan, gagawa po ang Pinoy style barbecue dahil dumadami na po ang hinog na kalamansi. Pero mahirap pa rin siyang anihin dito sa indoor. Ito lang po yung pakikita ng ingredients na haharvestin natin dahil serve lang naman po ng bahay ito. Ito na lang mga hinog. Hindi po masyadong dadamihan kasi matagal po ito sa puno pag nasa loob. Mga 5 piraso lang. Ayan, sa ating pong marinade, simple po. May toyo, may asin, may paminta, may garlic powder, at may konting betchin at asukal. Yun lang po, simple. Garlic powder po ginamit, marami po nilagay. At syempre, yung kalamansi, di ba? Imagine po ninyo, di ba? Nasa Finland. Nakapagpabunga ng kalamansi. May nabibenta naman po dito ng kalamansi puno, kaya lang napakamahal po. Sa malit na po na may mga bunga, grafted, almost 50 euro. Kaya ito, almost more than 6 years na po pala. 6 years old na. Yung kalamansi, puno ko ng kalamansi. Kaya yan, nagpo-produce na siya. Nagbe-burn na siya ng mga puras. Di ba? Ayan po, bago pa tayo maglagay sa barbecue stick, kailangan po i-marinate po natin. Kung gusto nyo po sa plastic na may, ano ba yun, drift ba yun? Parang ganun. Mas maganda po para nahalo ng gusto, nahalo ng maayos. Mas maganda po marinate po ninyo, minimum pinakamababa 2 oras. So yun. May oras po kayo ng pakikipagtalaktakan, paghahasa po ng bagang at ngalangala sa inyong mga kachismosa. Nakatulad nyo na bihira na magsuot ng bra, ganun. Dahil, ngayon ko rin po i-barbecue ito, minimum po 2 hours bago po i-barbecue. Sa ating pong pinatisang crispy fried chicken, meron lang po yung patis, paminta at konting vetchin. Pero kapag nabili yung manok ay may amoy, naku po, hugasan po ninyong mabuti, lagyan nyo po ng asin at tubig, babad nyo po muna para mawala yung amoy, saka nyo hugasan, saka po ninyo timplan po ng ganto ng patis, paminta at bechin. Wala na pong asin. Di ba? Marinate lang po natin yan mga half hour to 1 hour bago po natin iprito ng sabay-sabay. Ayan, pagkatapos po ng 2 oras, lalagay ko na po sa stick. Shortcut na po natin. Gagamitin ko po ang pahid, ito, banana ketchup. Meron po itong konting mantika para kapag nag-grill po, nakikrispy po yung ng bahagya, yung surface. Tapos yung tamis ng ketchup kumakapit at medyo masunog-sunog. Ito kapag hilaw pa yung barbecue, yan, kapag papahin nyo, okay lang. Pero pag luto na, huwag nyo na po papahid kasi raw po yung meat. Mag-separate kayo ng ketchup sa barbecue pag luto na. Pero hindi na po mag-separate. Ibig sabihin ito, bago maluto lahat, lalay ko na lahat. Pero pag luto, hindi ko na po ipapahid ito para maiwasan po natin ang mga bacteria. Pero yung mga bacteria, di ba, pa sungot-sungot sa bintana natin, yung nagdadala ng mga latest. Nakakilig yun. Lalo na kapag climax na yung kwento, di ba? Yan, lalagay ko po sa oven niya ng mga 210 degrees Celsius sa grill set ng oven. Ayan, no. Okay na po ang ating chicken wings. Kumatas na po after natin mababad sa patis na may betchin at paminta. Pag piprito po ninyo, wag pong pa isa-isa para hindi po matalsik. Medyo patuloy nyo po ng bahagya at sabay-sabay po ninyo. Yung pang technique. Medium high heat lang po ha. Siguro din po ninyo bago kayo maglagay ng manok, mainit na mainit po yung kawali o kaldero bago kayo maglagay ng mantika. Tapos mainit po yung mantika bago po kayo maglagay ng ipiprito po ninyo. Tapos medyo halo-haluin po ninyo para even po yung pagkakaprito. Siyempre kung nasa restaurant kayo, meron kayong deep fryer, kaya social, kaya wow. Ayan po. O, diba? Nag golden brown na po siya.
Oops. Pwede pong putok ah. Pwede na po yan. Kung gusto nyo pong mas crispy pa, kailangan tahimik na tahimik po yung mantika. Para sa akin okay na po yan. May crispiness outside at soft inside. Ayan po mga kababayan, luto na po ang pork barbecue, di ba? Baliktarin po natin para yung mantika umiikot sa barbecue at mas yummy tingnan, no? Di ba? Napakasarap. Ready na po. Ipiprito na lang po ng natitirang chicken wings. Kaya na po tayo. Mabuhay yan! Maraming salamat na po sa Panginoon. Nagsama-sama na naman po tayo na may safe po ang lahat. Yan. Kanina po naglakad po muna ako habang nakamarinate po ito. Kaya ito medyo fresh looking. Pagkatapos, salamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyaya minig niyo po sa ibibigay na bigay na yung bawat isa po minapapagsaluhan po sa pagkainan. Nakaraos po nagligtas ang isang araw. At magabay po mga mahal namin sa buhay na malalay po sa kanilang mga pamilya. Kayo po bahala po sa amin. Sinusuko na po namin sa inyo lahat sa ngalan ni Jesus. Amen. Pasahan po natin. Kasi po ngayon weekend eh. May papuntahin ko po yung mga kaibigan ko para sa barbecue. May gagawa na lang po ng mga vegetable salad. Balik po sila dyan. Iba pinapalaman sa tinapay. Meron din po itong tinapay. Maghihiwa din ng pipino mamaya sa kamatis. Di ba? Masarap po sa pinatisang manok, kinamas na kamatis na may asin lang. Sa barbecue naman po, toyo at kalamansi, saka na may sili. Pumana tayo sa barbecue, takam na. Oh. Iba talaga pag kalamansi ang pinang-marinate po. Kaya lemon, masarap po talaga kalamansi. Pinoy na Pinoy talaga ang lasa. Pinoy style. Pork barbecue. Sundan niyo po yung recipe, hindi po kayo magsisisi. Yung marinade, titigman po ninyo bago niyo po ilagay sa karne yan. Karneng hilaw. Kung tama yung asin, alat, tamis.
Yan po. Crispy outside, soft inside. Dati ko pa po ginawa to. Recipe ito ng mga Thailander. May nag-comment po sa akin na, "Kuya, salamat sa recipe ng pinatisang fried chicken." Kumikita na daw po siya. Di ba? Nakakapa po yung gano'n. So talaga ito may kamatis. Saan to? Pwede naman. Besides dyan sa toilet, alamatsin na may sili. Pero mas gusto ko sa kamatis. Diba? Sarap. Hindi pa po ako tapos ah. Sa pagkakain po ganito pag wala akong sabaw. Yung pong alam po yung tamarind soup, tamarind mix. Sa mainit na tubig, lalagay lang ako ng konting patis. Yan po yung sabaw po. Ito tayo sa pork barbecue. So, kumita ba ito? Ito. Ayan, oh. Hindi po siya dry, juicy. Ang taba.
Kaya naman ang neighbor ko hanggang ngayon uubo pa rin. Sa kayong mga bata. Hindi pa ako tumitingin din eh. Ating sa akin dalawang bata. Buksan ko na naman ng kortina. Ayan. Kasi po kasi kayo ang bagay ang bintana. Para mapleta pa yung ano po ngayon eh. -7 lang. Pag sa metalo, hindi lang po yung direct na hangin po. Meron po siyang filter, parang tela. Pag nagluluto ako, gusto mo papalitan po yung hangin sa loob. Siyempre mamaya punta yung mga kaibigan ko itong pinatisan. Mamoy sa loob. Gaya po niya recipe, hindi kayo magsisisi. Wala po extender, wala pang harina yan. Dali lang po. Yung camera, tignan ko lang. Nagbiblink. Okay lang yun. Warning lang na malapit ng malobat. Oh. Hindi pa po wala pa sa hindi na ako magkakanin. Pero kakain pa ang barbecue. Ito po. Oh. Huwag na po nadamihan yung patis ha. Yung pantimpla lang. Ang palasa lang.
Kaya naman ito may taba. Hindi, porkami. Kasi po may taba. May taba. Ito. Tama ito nga. Yun, may taba. Sarap. Kahit hindi siya pinano sa uling. Kasi may barbecue setup yung oven. Sarap. Pag kumakain po ako nito, may kamag-anak po kami sa Pilipinas ng maliit ako. Pag nagluluto po siya, pinatitigyan ako ng ganito. Bagong taon ko alam po magluluto. Tatambay ako doon para mabigyan ako. Po bago magbago tayo. Kasi sila lagi nag-barbecue. Titignan mo, naalala ko po yun. Yung sobrang napapasalamat ko sa Panginoon. Ibig sabihin, yung mga pinapangaraw ko pong makain po noon. Isip namin, ano kaya lasa nun? Excuse me. Ano kaya lasa nun? Yung magkapatid. Yung pag-uwi po, gusto ko matitigman po namin. Kakain kami sa labas. Di ko na po binabalag pagkakain po kami sa labas. Pasarap po ng pakaramdam. Tapos tatanungin ko mga magulang ko ano gusto nilang kainin. Di ba pag may umuubo pa nasa loob lang kasi kadilip ko lang po ito sa katahimik po dito. Katulad po nung summer, nandun po ako sa living room. Saka nagmumukmat yung mga bata, di ba? Pag nagsisigawan, parang dito sa loob lang po. Wait na po katahimik dito. Ayun po, pag umuwi ako, sabihin ko sa nanay ko, papa ko, may gusto ko kayong kainin, sabihin ko lang. Sa pagpupunta pong palengke, lagi ko po silang binibili ng saging ice cream. Yun, mga paborito mo na yung saging ice cream sa manok na hilaw. Hanggang sa buo. Isang araw, pinigyan ko po yung neighbor ko ng ginger honey mint tea. Ginawa ko po. Tuwa po siya. First time na daw niya natikman yun. Ito itong honey nilagay ko, hindi yung puro asukal. Napakasarap daw. Binigyan ko po siya ng 1 liter. Yung pinalamig ko po, sabi ko, pwede niyang initin. O, di ba? Ngayon medyo okay na po yung bone niya, hindi katulad ng mga nakarang araw. Eto mamaya. Gagawin pong sandwich yan po ito. Barbecue sandwich. Tatangin po sa stick. Tapos, medyo hiwain ko ng pino. Medyo ko ng pipino, kamatis, saka lettuce. Saka may maninipis na hiwa na sibuyas na puti. Gusto po nila yan. Kasi pag ganyan, ibos agad. Para tipid. Paano po bago tayo magtapos pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyayang binigyan niyo po sa amin sa araw na ito. Naway ang bawat isa po mas mapagkumbaba, mas mahalin po ang pamilya, lalo po mga magulang. Dahil sa huli po, talagang magulang lang po, hindi po makakatiis sa mga anak po, Panginoon. Naway ang bawat isa po, mas meron po ang puso at pagmamahal sa puso at isipan. Kayo na po bahala po sa amin.
At saka nga po pala, Panginoon, yung mga may pinagdadaanan po ngayon na sobra-sobra, problema, at mga sakit, gumaling po sana, Panginoon, at may ibsan po. Kaya po bahala po sa amin, sinusuko na po namin sa inyo lahat sa ngalan ni Jesus, amin. Paano po, maraming salamat na po sa inyong oras. Dahil sa pinilang anak, basta lagi pa tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban lang!